So we will now proceed. Okay, mai-record ko lang po. Record to the cloud. Okay, so once again, let's proceed. Natapos po tayo last week sa ating Friday Faith-Led Gathering Session 12 dito sa The Greatness of God. Okay? So we will proceed on the next slides which we're gonna tackle. Paano ba nag-respond? Ano yung humble response ni Job dito sa nangyari sa kanya? Okay. So it says here in Job 42 verse 5, my ears, okay? My ears had heard my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. So, ano po ang ibig sabihin po sa atin dito? So, Job knows about God before. So, alam na, kilala na talaga ni Job, no, ang Panginoon. Pero ngayon, he knew God more deeply. So, despite of the situation, isipin nyo, no, despite of the situation na nangyari kay Job, no, sa mga trahedya na nangyari sa kanya, hindi siya nagduda. Mas lalo pang lumalim yung kanyang pagkakakilala sa Panginoon. And the greatest reward of the trial was not restoration. The greatest reward was intimacy with God. So, pansinin po natin yung naging character po ni Job, no? Wala pa yung restoration na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero ang ipinakita pa lang dito, ang ipinakita po sa atin dito is paano ba nag-respond si Job. Mas lalo siyang naging intimate sa Panginoon. Lalo siyang naging malapit sa Panginoon. So, dito, parang pinakikita talaga na yung lakas, no, yung faith, yung strength na meron si Job. Hindi lang talaga galing sa kanya yon, galing talaga sa Panginoon. So dito, how are we going to apply this, no, sa ating pong leadership sa Live Good? Success may teaches us principle. Kumbaga dito, marami tayong mga prinsipyo na mga natututunan, 'di ba? Ano yung mga bagay na like for example, what is ethical, non-ethical. We've been talking about yung transformation na kailangan natin ayusin yung ating mindset, yung ating puso, yung heart set, even yung ating, siyempre sa pagpapatakbo ng ating business, sa ating kalusugan, sa ating buhay espiritual. Kasi pag may kulang tayo dyan na isa, sablay, may isang sablay sa 5 aspects particularly in our life, no? Mindset, heart set, health set, business set, spiritual set, our soul set. Talagang sasablay talaga, sisimplang. Kasi lahat dapat yan ayos. Dapat lahat yan aligned sa Panginoon. So dito, yung success na itinuturo sa atin, yung mga principle na yan, natututunan natin yan. Pero yung sufferings, itong mga tragedies, itong mga challenges na nangyayari sa atin, nagtuturo sa atin yan ng dependence. Are you with me? So, andyan ba sa atin ngayon yung word na dependence in God, na si Lord ang magbibigay sa atin ng mga tamang tao, si Lord ang magbibigay sa atin ng tamang wisdom, 'di ba? Ng tamang courage, ng tamang inspiration, ng tamang intention, ng tamang puso, 'di ba? Ng tamang wisdom, yung lakas, yung strength, yung character. Si Lord ang mag-aayos natin sa atin yung mga yan. And now, yung reflection sa atin dito is, what has my struggle taught me about God? Ano ba yung mga struggle natin? Ano ba yung pakipin na lang natin yan? So, later on, we're gonna discuss sa ating buhay, no? What has my struggle taught me about God? Ano ba yung mga natutunan natin over this time, no? Sa buhay natin, sa negosyo natin, ano ba yung mga natutunan natin? So, yung job quality, yung quality, no, yung katangian na ipinakita sa atin dito sa topic na to is yung spiritual growth ni Job. Kasi kung ordinaryong tao lang dito sa nangyari sa kanya, no, imaginein mo, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. So meaning to say, si Job
ni Katiting, hindi siya nagkaroon ng duda no? Mas lalo pa siyang nag-build yung intimacy niya kay God. So ano yung quality ni Job na sobrang nakaka-inspire na sana mas maposes natin yun. Yun yung kanyang spiritual growth na may Live Good family this point in time, no, na andito tayo, we are gathering our energy, we are gathering our, yung parang we are stepping up, no, na haharap na tayo sa ating pag na 90-day game plan, sa focus natin na maka-take off na tayo. Kumbaga, the more tayo maging strong sa ating spiritual relationship with the Lord. And dito, God restores Job. So, ipinakita sa atin dito na ni-restore si Job ng Panginoon. So, sabi sa Job chapter 42 verse 10, the Lord gave Job twice as much as he had. So, dinoble-doble ng Panginoon ang lahat ng bagay na nawala sa kanya. So, grabe, no? So, meaning, God's story for Job did not end in loss. So, to be honest, mga coaches ngayon, sa buhay natin, do we consider na yung situation natin ngayon, this is already the end of it? Naniniwala pa ba tayo deep inside our heart na makaka-take off pa tayo? Can you please give me an answer on the chat box habang ino-open ko lang po itong akin pong naniniwala pa ba tayo? Meron pa ba tayong kagaya kay Job na naniniwala pa ba tayo na kung halimbawa, Coach Charlene, Coach Vic, no, naranasan nyo na mag-platinum, mag-diamond, Coach Charlene, do you still believe na you can still bounce back to platinum, to diamond in the time zone? Naniniwala pa ba tayo doon, Coach Charlene? Hello? Can you please give me answer? Ikaw, Coach Vic. Hello, andiyan ka ba, Coach Vic? So, do you believe na mangyayari pa yan? So, si Job, no, ano man ang nangyari sa kanya, talagang open ko lang itong aking hindi tinapos ng Panginoon yung pagkawala ng lahat. Bagkos, binigyan siya, it ended up in restoration. So the God who allowed the test was also the God who brought the restoration. So, sabi nga ni Coach Vic, so swerte tayo ngayon kasi tayo yung napili, no, na naiwan sa Live Good ngayon. Na do you believe na tayo yung gagawa ngayon ng maayos, ng stable? Recording in progress. Okay. So in every situation, God really has a purpose. At sa buhay ni Job, hindi natapos yung life ni Job doon sa pagsubok na nawala sa kanya ang lahat. Kundi nagtapos yon sa restoration. Binigyan siya ng Lord ng restoration, ng doble pa. So dito sa ating negosyo, sa Live Good, yung story ni Job did not end in loss, it ended up in restoration. So the God who allowed the test was also the God who brought the restoration. So ano man ang nangyari sa atin ngayon, think on that. Napakaganda nitong situation na to kasi hindi agad nagkaroon ng restoration. Ngayon, maybe nandito pa tayo sa test of faith. Hindi agad dumating yung blessing, hindi agad dumating yung tamang tao, yung breakthrough, kasi may ginagawa pa sa atin. Parang kailangan pa nating mas lumalim pa, mas lalim pa nating maintindihan, 'di ba? Kailangan pa nating mas maunawaan, meron pa tayong mga dapat matutunan, and this is the time na like home na more tayo maging intimate sa Panginoon. So, meaning, no, ito dito sa reflection natin, ang tanong natin dito, am I trusting God for restoration? So, diyan sa point na yan, no, na we are in the stage of trusting God for restoration. Ako naniniwala ako dito na God will restore us. Amen. Kasi dati, nagsucceed tayo nang hindi nga tayo ganong kadunong. Hindi nga natin pa natikman yung mga product. Hindi pa natin alam yung bonus pool. Wala pa tayong nakita na result si Live Good. Pero we put our faith on that. We believe on what we heard nung time ng Complan, except na walang gagawin, So yung quality ni Job dito, kanina ang quality ni Job is yung spiritual growth niya. Pero dito sa point na to, yung quality ni Job is hope, yung pag-asa. At yun din yung panawagan po sa atin na tayo, whatever na qualities na kailangan natin i-possess,
yun po yung salitang pag-asa. Okay? Yung hope na yan. So, and okay, parang hindi natin na-discuss yung ano, na-discuss natin yung life ni Job. Hindi ko na ano, job, final blessings. Parang hindi natin na-discuss. Na-discuss ba natin? Wait lang mga guys, no? Para nalito ako. Meron kasi tayong ano, ayun, sabi ko na nga ba eh. Na skip natin ito. Okay, sorry guys, no? So, nag-skip ako no na kaya ako nalito. So, nasaan na nga tayo? Okay, balik tayo dito. Yung unang slides that we tackle is about ano yung response ni Job about doon sa nangyari sa kanya. Kumbaga hindi siya nagkaroon ng pagdududa, bagkos nagkaroon pa siya ng deeper intimacy sa Panginoon. So yung qualities ni Job dito is yung kanyang spiritual growth. Tapos dito, after that scenario, si Job is dinoble. The Lord gave Job twice as much he had before. So kumbaga ito na yung restoration. So the same thing kung ano yung nangyari kay Job na ni-restore ng Panginoon yung ano man ang nawala sa kanya. Same thing with our situation na yan ngayon. Do we still hope? Andiyan pa ba, buhay pa ba yung pag-asa na God will restore us even higher than when we achieved last time? Amen po ba? So, ang reflection dito sa atin is, am I trusting God for restoration? Do we believe in God na makaka-bounce back pa tayo? So, ano yung qualities na kailangan nating i-possess dito? It's nothing but to have that hope in our heart. Kumbaga, ilagay natin po yung pag-asa sa puso natin. So, na magkaroon po tayo ng hope, no? So, ang reflection pa dito is, nagfo-focus ba tayo sa kung ano yung nawala or nagfo-focus ba tayo ngayon sa kung ano yung pwedeng i-restore ng Panginoon sa atin? Hello? Siguro this time around, may mga natutunan man lang tayo sa past is nag-learn tayo, nag-grow deeper tayo, we become smarter. Tama po ba? And with what happened to us in our business, in our life, no? God can do more with what remains than what we can do with what was lost. Yung nawala na yun eh. Pero ang tanong natin, ang kailangan nating ipunto dito is yung ating pagtitiwala sa Panginoon, yung intimacy natin sa Panginoon is manatiling buhay na nandyan siya na hindi tayo pababayaan. Kaya this moment, let us not judge our business through the difficult season na nangyayari sa atin. Because many great organizations were built after the season of disappointment. 'Di ba? Yun yung diniscuss natin, we've been discussing it na humugot tayo, gawin natin siyang stepping stone na itong mga nangyari sa atin, like the story of Job, the more na naging intimate, the more na naging smart, the more na naging faithful, na this time around also, the same thing, no? The same qualities ang ating pong ipossess. Because God is never limited by what was lost. He is able to create future greater than the past. Amen. Sobrang ang ganda po no, na ako looking forward ako na mas unlimited to. Kasi imagine niyo to ha mga coaches. Kung sinasabi ng ating CEO, ng ating visionary, that Live Good is the future Amazon of social marketing. And we can see that Amazon is nasa 300 million members na umabot na siya ng 300 billion in sales. Meaning to say, diba, after 30 years, at 3 years pa lang tayo. It's a long, long way to go. So, marami pa tayong tatahakin at mas masagana dahil nandiyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. So, amen? So, the reward of faithfulness. So, ano yung ni-reward ng Panginoon
kay Job. Sabi dito sa Job chapter 42 verse 12, the Lord blessed the later part of Job's life more than the former. So mas lalo siyang blessed sa last na life niya. Okay? So meaning, Job's greatest season came after his greatest trial. His future became greater than his past. Yun naman pala di ba? Parang andun talaga na yung buhay niya, di ba siya na yung pinakamayaman sa panahon niya nung time na yon. Pero nung dumating yung trahedya, nawala. Pero hindi nag-give up si Job. Ano nangyari? The more pa siyang yumaman, the more pa siyang naging blessed. So, sa ating application, sa ating business, maraming leaders, they quit early. Tama po ba? Ang dami. So, palakpakan nga natin ang ating mga sarili kasi tayo yung naiwan Tayo talaga yung natira. So many leaders quit too early. They live just before the breakthrough. Faithfulness positioned us for God's timing. So ano ang kailangan natin ditong ano ang kailangan nating qualities mga partner na kailangan nating tutukan, no? That we have to be faithful to our faith. Wag po talaga tayong panghihinaan ng ating paniniwala. Kasi si Job, no, yung greatest season ng buhay niya nangyari after greatest test. Isipin na lang natin na yung nangyayari sa atin ngayon is the greatest test of faith. Okay? So, yun ang dapat nating mag-sink in sa ating puso, sa ating isipan. That the blessing came after the battle. Itong mga ginagawa natin, itong mga ginagawa po natin. So ito yung kailangan nating panghawakan. Huwag nating pagdudahan yung mga ginagawa natin. The harvest came after the waiting. 'Di ba? Ang mangga hindi naman namumunga ng mangga agad yan 'Di ba? Nino-nurture pa natin yan. Yung mga halaman, ganun din. Coach Charlie, nagfa-farming kayo. Kino-cultivate nyo yon. So the same thing also sa ating belief that we have to cultivate our faith every day, every morning. May mga time na nanghihina tayo, nalulungkot tayo, may mga time naman na sobrang saya natin, but it is our responsibility to remain faithful to God, to remain focusing on Him, di ba? So the harvest, always remember that, came after the waiting. The restoration came after the endurance. Imaginein mo, last time we talk about the life of Ezekiel, anong meron si Ezekiel? Yung kanyang endurance. And the same thing also with Job. So tayo, ano ang kailangan natin? I-possess. Endurance. We have to endure. And many people, they quit as early as they can. They quit too early. They stop one chapter before the breakthrough. Imaginein mo, nalagasan lang ng tao, di ba? Gumib up na. Hindi naman nagbago si Live Good. Yung product is still ganun pa rin. Yung Complan hindi naman binago. Are you with me? Mas gumanda pa nga sa Pilipinas kasi ang dolyaris natin mataas ang value. Nagkakaintindihan po? Saan po ba tayo nagka-problema? 'Di ba? Dapat yun ang ma-identify natin at mas lalo nating palakasin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So si Job, nag-stay siya faithful, and that faithfulness, yung faithfulness ni Job, yun yung nag-position sa kanya in God's timing. So yung faithfulness natin ngayon sa ginagawa natin sa negosyo natin kay Live Good, yan ang magpuposition sa atin sa God's timing. Hello? Imaginein mo, ano nga sabi natin? High touch, high tech. So habang binibuild natin yung mga online, we are also preparing for our offline. Diba? So, ngayon nga may nadiscover na naman si Jasmine. Yung mga ginagawa na mga reels ko, boses ko yon. Pero imaginein mo, napapalitan niya na yung mga video, yung mga damit, 'di ba? Yung kasuutan ko. Tawa nga kami ng tawa ngayon kasi yung relo, magkaliwat kanan, pina-edit ko. Sabi ko, ano ba tong hidden na to na? Bakit dalawa yung relo? So, pero papunta tayo doon. So, what about if darating ang time na hindi mo na kailangan mag-chase ng mga prospect? Kumbaga, yung system na ang sasagot, pipili ng tao, magbabagsak na tayo ng tamang tanong sa mga tao, sa ating pong funnel, nagkakaroon na tayo ng tamang tanong na napipili na natin yung tao na para talaga sa Live Good at gusto talagang tuparin ang kanilang mga pangarap. Kasi sa ngayon,
'Di ba parang we keep on chasing people. That's why sa ating pong pinag-aaralan na direct messaging challenge, andoon talaga na kailangan ma-equip tayo the right spill, yung tamang pagsasalita na hindi tayo masasaktan na pag ang tao nag-no sa atin, pero dapat marunong tayong mag-approach ng tamang tanong to sort out the quality people, no, na hinahanap natin. So kailangan magkaroon tayo ng tamang karunungan or awareness na this is not for everybody. But it is our responsibility to sort out, no? And to sort out, to filter in sino yung tao na gustong magpaka-healthy sa murang halaga at sino ang gustong magnegosyo ng napakababa na pwede silang ikabago ng kanilang pamumuhay. So, yung skills na yan of communication, yun yung ating kailangan hasain. At yung faithfulness natin sa Panginoon na habang hinahanda niya tayo as the vessel, our container, to be the right person, to be the right leader that He can trust, that He can build, is i-position natin yun. Kumbaga, yun yung angkinin natin because God will position in His perfect timing. Amen? So, dito, uh, ano yung itinuturo sa atin dito? That faithfulness is often rewarded after it has been tested. So, ano yung reflection natin dito? Okay? What blessing might I miss out? What blessing might I miss if I quit today? Ano yung mamimiss natin? Oh, we are working out about the logistics. Paano kung ang ating Live Good products is 1 week nandito na? Paano kung natanggal na yung mga problema ng mga hyping? O, di ba? So, what will happen? Paano kung magkaroon tayo ng smooth na community? What about if God will give you the right person you are praying for? So yung faithfulness na yan, 'di ba? Kailangan i-possess natin. And dito, yung consistency, it wins the intensity na hindi natin kakayanin. Kaya dito, no, yung kailangan nating i-possess na quality, kagaya ni Job, is the word perseverance. Yung perseverance. Yung ano bang ibig sabihin, Coach Vic, ng perseverance? 'Di ba? Kasi marami po talaga hindi nakakatagal diyan. Many breakthrough happens just after yung breakthrough nangyayari just after yung mga tao nag-quit. Yung bang hindi pa nakaka-take off, hindi pa na-discover yung pinakabago, andyan pa lang yung problema, aayaw na. Ayaw na. So, dito, can you please type the word perseverance sa ating pong chat box. So, hi Coach Lilia, they're watching on live. Candice, okay. Sana makapasok kayo dito sa loob para kasama kayo sa aming discussion. So, next natin dito na topic is yung Job's final blessing. Ano ba yung final blessing ni Job? So, sabi sa Job chapter 42 verse 12 to 13, double wealth, new flocks and herds, 7 sons, 3 daughters. Di ba 10 din yung anak niya? Long life, favor, and honor. So meaning, si Lord, no, God restored not only possessions, God restored purpose, joy, influence, and legacy. So yung reflection dito natin, no, that God can restore more than what was lost. So kayang ibalik ng Panginoon. Ano man yung nawala sa atin, ibabalik niya yan. Amen po ba? Hello? Nawalan man tayo, ano man yung nawala sa atin, kayang ibalik ng Panginoon. Panghawakan natin yung story ni Job, na whatever was lost, God can restore it more than double. So, nagkaroon siya ng mga bagong hayop, 'di ba, bagong anak, 'di ba, new favor, influence, nagkaroon din siya ng ganun. So, yung restoration na ibinigay kay Job was bigger than what he was imagining. So dito, God does not only replace what was lost, He redeems the entire story. Ngayon, nasa bottom tayo, but we feel the brighter future. Ako nararamdaman ko po, the best is yet to come po talaga. Dati, hindi nga ako marunong mag-open ng Zoom. Wala pa ngang AI nun. Ngayon, pwedeng petix na lang kasi
time will come pag natutunan na natin on how we gonna talk to people, 'di ba? Paano tayo mag-disarm ng prospect? We are smarter in the way we make conversation. Hindi tayo sound begging, sound chasing kasi we have the right skill sets. So what about if marunong na tayong mag-ads, marunong may funnel na tayo on how we gonna prospect the right people. So the technology is here, kaya high touch and high tech. So more than enough pa. Yung ano man yung nawala sa atin dati, kayang ibalik, naghigit pa. Ang importante, nasa tamang vehicle tayo, ngayon, magkaroon tayo ng tamang kaalaman at ng tamang tayo. Tamang tayo na may disiplina, tamang tayo na may focus, commitment, dedication, may action. So ano po yung ating pong leadership application dito? That the best leaders are not those who never fail. They are those who rise stronger after the adversity. Mas lalo pa tayong mas titibay, mas tatatag. Because your greatest contribution may come after the hardest season. So ngayon, let me ask you this, no? What area of your life is God currently preparing you to restore? Ikaw, Coach V, can I just ask, no? Type mo lang dyan sa chat box. Ano sa tingin mo yung life mo ngayon na currently prepare ng Lord to restore? What do you think? So, who among you here can answer? Ano sa tingin nyo yung nire-restore ng Lord sa inyo ngayon? Kasi yung restoration ng God, often, it exceeds the expectations ng tao. Parang si Job, malay ni Job na dodoblehin pa ng Panginoon yung nawala sa kanya. It's perseverance. Thank you, Coach Vic. So, now, dito, let's continue, no? The 10 qualities, ayan, the 10 leadership qualities of Job. You can do this, pwede nyo po itong i-screenshot. Pwede po natin itong i-screenshot, no? So, integrity. So, andun po talaga yung integrity ni Job. So, ano bang ibig sabihin ng integrity? 'Di ba? What does integrity means to you? So, faithfulness. Yung integrity is hindi tayo nako-compromise sa mga situation. Alam natin ang tama at ang mali. And where can you get the right foundation of integrity? It should be in the Word of God. It should be in the Bible. Diba? What glorifies God? What glorifies God? What is right in the eyes of God? Yun yung integrity, no? Yung hindi tayo nabibili, hindi tayo walang maleta. Joke lang. Okay. So, faithfulness, humility, pagpakumbaba, patience, no? Trust in God, forgiveness, perseverance, spiritual maturity, dependence on God, and leadership truth. Leadership truth. So, notice, no? None of these qualities are developed overnight. Hindi po ito na-develop overnight. Kailangan po natin yung hasain continuously. Kailangan po natin dyan, we become better and better in each of these qualities. And most of us, no, itong mga qualities na to, na-develop ito, na-forge siyang ma-develop through the adversity. Napapansin ba natin, Coach Vic? Parang like, for example, Coach Vic, he was tested on his integrity. And I would like to take this opportunity, Coach Vic, no, na when you had an offer, imaginein mo, you learn how to say no, you know when to say yes, and you know when to say no. You know what is right and you know what is wrong. Nakuha ba, Coach Vic? And that is integrity. So, yung faithfulness, so itong mga qualities na to, hindi yan na-build up overnight. So, na-build up ito, kailan? Parang kay Job, na-build ito sa mga time na dumarating po ang mga adversities natin, yung mga pagsubok natin. Kaya ako, guys, no, pag ako nag-meditation at nagpe-pray, I always thank God sa mga most painful part ng buhay ko na dumating sa akin kasi I become stronger. May mga bagay na sadyang tatanggalin ng Panginoon, gagawin niya talaga yung pinakamasakit na masakit para mas mabuild pa tayo to be more faithful and dependence on God. And dun pa lang, parang yung faith na yon
na hindi na talaga mawawala kasi na-build na talaga siya. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ngayon, kung wala yung test na yun, parang itong season po natin na to, bakit tayo nandito? Why are we here? So talagang itong senaryo na to, no? Ito yung mga qualities na papapasalamatan natin na nagkakaroon siya, na bibuild siya ng deeper, 'di ba? Wider because of the adversities happening in our life. These qualities create leaders who lasts. So paki-screenshot nyo po ito. Because if we want to become a leader that is built to last, hindi yung leader na seasonal, no? Hindi yung leader na nakabase lang sa ranggo. Kumbaga, these are the qualities na nakakapagpagawa ng leaders that last. Integrity, faithfulness, humility. Alam mo yung hindi tayo babaguhin ng pera. Ano man yung maabot natin, mag-diamond man tayo, mag-crown diamond man tayo, nagse-7-digit income man tayo, whatever success na maabot natin, kailangan nakaapak pa rin po tayo sa lupa. Because apart from God, we are nothing. And then the patience, yung matuto tayo mag-antay, yung endurance, yung pagtitiwala, yung pagtsatsaga, yung pagtitiis. Sa panahon ng kahirapan, andyan ang pagtitiis, nasasaktan, have endured the pain, trusting in God, forgiveness, pagpapatawad sa mga taong nanakit sa atin, perseverance, di ba? Spiritual maturity, dependence on God, and the leadership truth. If we have all these qualities, mga coaches, may Live Good family, that's why our focus right now in the preparation, of becoming the leader that God can trust. Let us possess these qualities like hope. Okay? Ito po yun. Kasi imaginein mo, ano pa bang hahanapin natin? Nasa tamang vehicle na tayo, sino na lang ba ang kulang? Tayo na lang. Ngayon, paggagalingan na natin, yung gawain natin, yung action natin, yung discipline natin, yung commitment natin, yun na lang yung nag-aantay. Yung focus na lang natin sa ating focus, yung energy natin, yung momentum na lang, yun na lang kasi lahat yun alam na natin. Let's just have that responsibility, that radical responsibility, that all these qualities is i-embody natin, i-possess natin. So tandaan po natin yan that skills may build success, but it is really the character that sustains the success. Amen po ba? So ano po yung job season of every leader? Okay, so every leader eventually faces, so ito na po, no? Ano na po tayo, paano po tayo dito magre-reflect? Every leader eventually faces rejection, delays, criticism, disappointment, betrayal, waiting. Naramdaman po ba natin yan? 'Di ba? But the truth is, the storm does not create the character. The storm reveals the character. Tingnan nyo sa ating politika. 'Di ba? Lumalabas yung tunay na karakter ng tao sa oras ng bagyo. Doon lumalabas talaga yung karakter. So dito, ano yung qualities, no, na dinevelop ni Lord sa buhay natin ngayon? Ano yung which jobs quality, 'di ba, is God developing in me right now? Ano yung quality ni Job na sa tingin mo dinidevelop ng Panginoon sa atin ngayon? Kasi yung greatest growth natin may comes from these challenges na minention natin. Rejection, delays, criticism, disappointment, betrayal, matagal na pag-aantay. So ano po ba yung nararanasan po natin dito? So yung mga yan, no? Itong mga pinagdadaanan po natin, it reveals the character. Yung pressure, it simply exposes what is already inside. So meaning to say, the trials reveal the strength of our foundation. Ano ba yung pundasyon ng paniniwala natin? Saan ba tayo nakatingin? Ano ba ang pundasyon ng pagbibuild natin kay Live Good? Naka-anchor ba tayo sa kanyang mission statement? Or nakatingin lang tayo sa pera?
Like Elon Musk. Ako sobrang, kaya Coach Charlene, Coach Vic, no, mga leaders, we are problem solver. We want to become successful here in Live Good. Let us focus on solving the problem. And praise God because we are focusing on it. Amen po ba? Huwag tayong matakot, humarap, na isolve natin yung problema. We are putting the system, we are lifting up the management, ano man yung mga ating obstacles na right now. So we are facing the problem. Okay? Because our main task here is to solve the problem through adding our faith in God. Because we believe the God's timing. God is positioning us in His perfect timing. So meaning to say, di ba, yung application nito sa ating pong business, yung mga difficult situations na nangyayari sa atin ngayon, okay, tulad ng nangyari kay Job, it exposes weaknesses that God wants to strengthen. Yung mga kahinaan natin, parang ako, dati I was too emotional. Kunti bagay, umiiyak ako, nasasaktan ako. But this time around, ay, bahala ka sa buhay mo. Nagkaroon na po ng kalos talaga. Pinalitan po ng wisdom ng Panginoon yung heart ko na, because you know what, sometimes, yung pagiging emotional natin, alam mo na pag-isip-isip ko, those are lies of the enemies. Because if the enemy will ruin you, he will ruin you through your weaknesses. Nagkakaintindihan po? So halimbawa, sensitive, halimbawa ako na lang, hindi ko nang ilalayo, I'm a sensitive person. The more the enemy will attack me. Oh, ano, ganyan ka, Bilma, kawawa ka, ganyan ka. So, the more wounds that I felt, the more unproductive I become, the more defocused I become, the more hatred I have, the more hindi ako yun. 'Di ba? Kasi yun yung gawa na nga ng kalaban. So meaning to say, no, itong nangyayari sa atin ngayon, the difficult situation exposes the weaknesses in us, pero ang gusto ng Panginoon is ma-strengthen tayo. Kaya ngayon, if ever I heard something na alam ko deep inside my heart, it's not the truth, I don't care. Because I know what is truth. Are you with me? Hello? So ngayon, ano yung application natin dito sa Live Good? Challenges do not mean you are failing. We are failing. Sometimes, it means that you are growing. Amen. 'Di ba? So, yun pong ibig sabihin na yung challenges na yan, hindi po dahil sa ganito, nagka-attrition tayo, we are failing already. No. Meaning to say, we are growing. Kasi this is the moment na more nagiging smart tayo. The more nagiging solution-oriented tayo sa mga problema. Are you with me? The more na nag-a-ask tayo kay Lord, the more na nagsisik tayo sa Panginoon, Lord, ano yung pwede kong gawin? So, the reflection question here that we can ask is, yung ating pong tatanungin ngayon dito is, what is my current situations or season revealing about me? Because if the storms reveals what sunshines cannot. Storms reveal what sunshines cannot. So may ginagawa ang bagyo na hindi kayang ibigay ng araw. Hello? Are you with me? Pag bagyo ba, kaya mo bang magpatuyo ng damit, ilagay mo sa labas, di ba hindi? May mga nangyayari sa atin sa panahon ng tag-unos na hindi kayang ibigay sa atin ng mga panahon na tayo ay masaya. So, are you learning so far? So, let's continue, no? Lessons for Live Good Leaders. Actually, we are about, hindi pa naman. Malapit na tayong matapos pala. So, medyo malapit-lapit na. So, the lessons, itong ating pinag-usapan, yung buhay ni Job. Okay, lessons for us ng mga leaders na naiwan ngayon. Si Job, nawalan siya ng wealth. Nawalan siya ng health. 'Di ba yung health niya talagang grabe yung sakit niya, yung comfort, yung reputation. Pero, he never lost his faith in God. Amen po ba? Mawala na lahat, 'di ba?
Pero yung faith na yan, mananatili tayong faithful sa Panginoon. Kaya nalulungkot ako, no? Na maraming, alam mo sa sitwasyon natin ngayon sa ating politika, parang iba daw ang salita ng Diyos. Kumbaga, hindi daw isama sa politics. Pero hindi natin po pwedeng sabihin na ang salita ng Panginoon, hiwalay yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi lahat ng mumula yan sa salita ng Panginoon. Ano ba ang pundasyon natin? Ano ba yung faith na bumubuo sa atin? Kasi kung lahat tayo is nandun tayo sa katuwiran, nandun tayo sa kaayusan, we know what is right. Doon tayo nakafocus sa tama, hindi yung mag-reinvent ng will, hindi yung magmanipula ng mga tao, hindi yung magmanipula ng compensation plan, hindi yung magsamantala ng kapwa, magsamantala sa mga inosente. Kaya nating mag-build ng business na may integrity. So we can have that if we remain faithful in God. Kasi if we remain faithful in God, God will bestow us His right wisdom. Ibibigay sa atin ng Panginoon, i-reveal sa atin ng Panginoon ng tamang guidance, ng tamang karunungan, ng tamang execution. Kaya si Job, ano man ang nangyari sa kanya, 'di ba? Hindi siya apektado. Ang hindi nawala kay Job talaga yung faithfulness niya sa Panginoon. So yung powerful truth dito, as we are about to finish, when God remains in your life, no loss is ever final. Ano man yung nawala sa atin, bagay lang yan na nawala. As long as God remains in us. Kasi sabi nga ganun, apart from God, we are totally nothing. So, my Live Good family, no, napakasarap po ng ating pong topic na mas lalo pa po tayong maging mas malalim yung connection natin sa Panginoon. Na the more hubugin ng Diyos yung puso't isipan natin, na maging anchor, naka-anchor talaga tayo sa Kanya. Even yung mga tao na makakasama natin, yung understanding natin sa mga bagay na natutunan natin, paano natin siya i-execute ng may faith at ng may courage at ng may hope. The intentionality na ipapakita natin sa tao, ramdam yun pag tayo po ay naka-boils down sa presensya ng Panginoon. So for me, yan yung nararamdaman ko sa lesson na to ni Job. So, final challenge, no? Sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Yun naman pala, ang ganda, di ba? Ulitin ko ha, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest if we do not give up. Napakaganda po. Especially na ito pong ating pong kumpanya, kung titingin po tayo mula sa ating pong corporate team, from Sir Ben Glinsky, Sir Noder, Dr. Ryan Goodkins, Ma'am Lisa Goodkins, yung ating mga corporate leaders, lalo na si Sir Ben Glinsky, that he is already philanthropist. Sobrang yaman na kahit hindi na gawin ang live good, he's already a rich man, di ba? More on helping people talaga yung goal niya. So, di ba sobrang nakaka-inspire yun? Na kung itong mga taong ito, yung puso nila talaga is to serve the mission of the company. So tayo nakita natin yan to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. So, yung mamuhay lang tayo, ano yung pinaka-bottom line ng ginagawa natin dito kay Live Good? Because we are carrying the product na para may business lang, is may product ka lang na kahit ano na lang. Basta maganda naman ang Complan. Ganun eh. Meron pa nga sa akin nagpresente, huwag mong tingnan yung product, ang tingnan mo yung Complan.
'Di ba? So, kailangan magkasama yun. And praise God kasi nandito tayo sa isang vehicle na second to nothing. The right people, the right product, the right pay plan, the right system. Hindi siya perpekto, but it's better than the rest. So ngayon tayo dito, ano yung hinuhubog sa atin? It's the character, it's the qualities that we are going to remain faithful in God, no? By trusting Him, His right timing. Because what is happening right now is God is positioning us, no? In His God's perfect timing. And our responsibility, like Job, di ba? Ano yung pwede lang nating makuha kay Job? That despite of many circumstances, challenges that happened into his life, he remained faithful to God. And that is also our task. Kaya tayo nag-aaral ng Friday Faith-Led Gathering para nandoon yung connection natin sa Panginoon. Na hindi tayo bibitaw. Patuloy tayong magdarasal. Patuloy tayong kakapit sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Doon tayo huhugot ng lakas sa salita ng Panginoon. Meron akong pinost, alam nyo ba na sabi po dito sa sorry. Okay, balikan ko na lang later. Okay, so na-lost ako. So, yung final reflection dito sa ating pinag-usapan sa Galatians 6:9, ano na, napakaganda ng verse na to. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So wag tayong magambala, 'di ba? Wag tayong maantala, wag tayong mag-alala, na ipagpatuloy nating gawin kung ano yung tama. Kasi in God's perfect time, makukuha din natin yung harvest na yan, yung breakthrough na yan, kung hindi tayo mag-give up. So the final reflection is you will remain faithful, no? When results are delayed, when people leave, when growth seems slow, when journey becomes difficult. So despite of all of this, no, kailangan maging faithful tayo. Kanino? Sa Panginoon. Kasi ang message ni Job sa atin, remain faithful, trust God, endure the process, your restoration is coming. So napakaganda po, no, nung ating pong natutunan dito po kay Job na despite sa nangyari sa kanyang buhay, 'di ba? Ato yung mensahe niya, maging faithful tayo, magtiwala tayo sa Panginoon, 'di ba? Magtiis tayo, tiisin natin yung sakit, endure the process, because your restoration is coming. Darating din yun. Kaya dito, ano ang panghahawakan natin? It's nothing but the Word of God. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung salita ng Diyos buhay, simula't simula pa man. So sa buhay natin, saan ba tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya the more tayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon, we are continuing our Friday Faith-Led Gathering, 'di ba? We are reading the Word of God. Kumbaga, nadadigest natin yung mga salita ng Diyos, the more na tayo ay nararipen yung faith natin sa Panginoon. The more we become faithful, the more we become hopeful, the more we are dependent on God. Na ano ang sinasabi dito? Your restoration is coming. The breakthrough is coming in our life. So,
The final takeaway, ito na po, no? God never promised that He would avoid storms, but He promised that He would be with us through them. The blessing of Job was not merely what he received at the end. The blessing was the kind of person he became in the process. And that is the kind of leader God wants us to become. So napakaganda po nito mga coaches, no? My Live Good family. So na despite of these challenges, we become more intense, we become more closer, we become more loving, we become more forgiving, we become more understanding. 'Di ba? Mayroong na-build sa atin na mas deeper. Tama po ba, mga coaches? So ang sarap, no? God never promised that He would avoid storms. Hindi po sinasabi yan ng Panginoon sa atin na wala ng pagsubok. Pero nag-promise siya, no, that He will be with us through them. Kasama niya tayo. And the blessings of Job was not merely what he received at the end. Hindi lang yung blessing kay Job, hindi lang yung nagdoble yung mga nawala sa kanya. Yung pinaka-blessing ni Job is the kind of person he became in the process. So tayo ngayon, yes, oo, ilang months, years na nag-deplete na ang ating income. Yung ating organization lumiit. But what is the best result of this attrition? We become more faithful to God. We become more strong in character. We become more loving. We become more intentional. We become more dependent on God. Diba? Parang alam natin na kung wala ang Panginoon, wala po tayo. And that is more than enough na kailangan nating pasalamatan sa Panginoon na ganun niya tayo kamahal. Ganun tayo kamahal na Panginoon. Na yung mga trahedya, yung mga circumstances na nangyayari sa buhay natin, He intentionally allow it to happen because He is building deeper in us. And that is to become the kind of leader that He can trust. Amen po ba? So, ito po yung pinaka-theme po natin as we close. A live good leader must not only learn how to grow a business. He must learn how to remain faithful when growth is slow. When challenges came and when God seemed silent, God teaches us endurance, integrity, and trust in God always produce a greater ending than quitting. Amen. Na-bless po ba kayo? Grabe, no? So, dito, hindi lang tayo dito nag-aaral paano lumago yung ating negosyo. Dito, ang pinag-aaralan natin is maging faithful. Yan ang wala sa karamihan. Maging faithful sa mga panahon na mabagal ang growth. Sa mga panahon na may mga challenges. Sa mga panahon na parang pakiramdam mo, hindi tayo sinasagot ng Panginoon. Dahil ang ini-inspire sa atin dito ni Job, sa ating topic na pinag-usapan last week up to now, as we end, is the endurance, the integrity. Hindi nagalit si Job sa Panginoon, and the trust in God that always produce a greater ending than quitting. So with that, my Live Good family, maraming salamat po.